Matapos makipaglaban kina Ahoba at ang mga kasama nitong mga humanoids, at ma-encounter and mga Thunder Gods, bumalik na ang 7th Squadron sa dorm nila para magpakabusog. Ikani na sobrang saya niya na mas mabuti na ang kalagayan ni Hamari at Shusho, na sinabing she feels better than ever. Ayon naman kay Hamari, maghihiganti daw siya sa kalaban nila. Tapos, tumayo na si Kyoka at nagpasalamat para sa pagkain, habang binibili na ng iba na magpakabusog lang sila. Dahil sa biglaang pagtayo niya, tinanong siya ni Yuki kung anong merong. Bilang sagot, pinaliwanag ni Kyoka na ang Commander's Assembly ay in 3 days na, kaya magiging busy siya sa paghahanda. Matapos sabihin yun, aalis na siya, pero binanggit niya muna na masarap ang pagkain, kaya nilook forward niya ang susunod na meal niya. Nagulat si Yuki nang marinig yun, pero natuwa naman siya at nag-blush pa nga ng onti habang nagpapasalamat. Tapos, sinabihan siya ni Hamari na kapag tapos na daw siya gumawa ng chores, mag-special training daw sila, at pumayag naman siya. Dahil doon, winika ni Shusho na on fire si Hamari. Tinanong naman ni Yuki kung meron bang gusto ipagawa sa kanya si Shusho, pero ikaw nito na okay naman siya for now. Kaya naman sinabi ni Yuki na sabihan lang siya nito kung merong nagbago. Deep inside naman, tumatawa si Shusho, dahil ang attitude niya daw na yun ay strategy lang, natutunan niya daw sa internet habang siya ay nagre-recover, na ang art of war ay pwedeng ma-apply sa pagmamahal. Pinaliwanag niya na kapag hindi daw gumagana ang pag-go on the offensive, dapat daw subukan niyang magbigay ng cold shoulder, and during the commander's meeting daw, kung kailan walang interruptions, i-win over niya si Yuki in one fell swoop. Tapos, tatalunin nila ang 8 Thunder Gods gamit ang kapangyarihan ng pagmamahal nila at magiging masaya. According pa daw sa analysis niya, ang current affection levels ni Yuki ay ganito. Pinakahigit si Tenka, sumunod siya, tapos si Hamari, at huli si Kyoka. Kaya naman, kailangan niyang gamitin ang utak niya kung gusto niyang manalo, at everything is going exactly as planned daw. Matapos yun, nagsimula na ang special training ni Hamari at Yuki. Tinanong ni Yuki si Hamari kung gusto ba nito mag-ensayo gamit ang Eternal Chain Slave, at sagot ni Hamari na i-train niya din syempre ang ibang abilities niya. Ika pa niya, ang paglaban sa 8 Thunder Gods may mean more times na dalawa ang riders ni Yuki, kaya kung ma-master niya ang ability niya, mas lalakas daw sila. Napagtanto ni Yuki na magandang punto yon, at bukod pa doon, napatunayan ng Eternal Chain Slave na matanggumpay yun sa Inter-Squad Tournament. Hindi agad nakasagot doon si Hamari, na mukhang nalungkot lang, kaya nagtaka si Yuki. Maya-maya naman, kwinento ni Hamari na parehas sila ni Yachiho na dala sa ospital matapos ang huling mission. Dahil doon, inisip ng nanay nila na nasaktan si Yachiho dahil nagpapabigat siya rito. Sinabi ni Yuki na awful daw yun, at dagdag pa ni Hamari na totoong na-wear out si Yachiho dahil sa kanya. Pero balang araw, baka i-challenge sila ng nanay niya sa isang Mato Inter-Squad match. Kapag dumating ang araw na yun, gusto niya i-blow away ang nanay niya gamit ang Eternal Chain Slave. Nagulat si Yuki nang marinig yun, at tinanong niya kung nasa Demon Defense Force rin ba daw ang nanay ni Hamari. Sagot ni Hamari na oo daw, sa 9th Squad, kaya naman daw ipahiram daw ni Yuki ni sa kanya ang lakas nito, at hinold out na niya ang kamay niya rito para dilaan nito. Nakita yun ni Yuki, na nag-nod in agreement, kaya nagkaintindihan na sila. Kinuha na ni Yuki ang kamay ni Hamari at dinilaan nito, kaya nagsimula na ang transformation niya sa Eternal Chain Slave form niya. Nag-ensayo NNA sila, at tinanong ni Yuki kung paano nila ihuwan ang ability na yun. Ayon naman kay Hamari, ang gusto niya ay better transformation, kaya nagtaka si Yuki, dahil she makes it sound so easy daw. Sinabihan naman siya ni Hamari na subukan niyang i-spread ang power at spirit niya all over, na para bang ginagawang finishing move ang katawan niya. Sagot naman niya na kapag ginawa niya yun mapapagod agad siya. Dahil doon, sinabihan siya ni Hamari na kahit na ganun, magiging maganda kung ang physical strength niya ay kayang mag-explosively increase. Pinakinggan yun ng mabuti ni Yuki, at tinanim sa ulo niya, kaya lumuhad na siya, at finokus ang sarili niya. Matapos yun, chinanil niya ang lahat ng lakas na meron siya. Inobserbahan yun ni Hamari na humingi pa ng more, at agad naman na nag-comply si Yuki. Dahil doon, mas bumabatak na ang katawan niya na ikinagulat ni Hamari.
Natuwa si Yuki dahil sa sariling success niya, habang binanggit naman ni Hamari na mukhang hindi dapat siya nagulat, dahil kaya naman pala yun ni Yuki kasi nandun naman ang signs. At that time, nagsilabasan ang maraming mga Shuki, na parehas ikinagulat ng dalawa. Dahil doon, sinabi ni Hamari na palalakasan nila ang skills nila through actual battle, at hype naman na sumang-ayon si Yuki. Agad niyang pinagbubugbog ang mga Shuki, at isa-isa itong mga natatalo. Hindi nagtagal, natapos na sila, at bumalik na si Yuki sa human form niya. At that time, tinanggal ni Hamari ang vest niya, habang sinasabi na kailangan nila mag-training ng ganun every once in a while. At the same time, kita sa mukha niya na hinahanda na niya ang sarili niya para sa reward ni Yuki. At ang reward na yun ay ang paghalik ni Yuki sa braso niya. Pati si Yuki ay nagulat sa reward na yun, kaya tinitigan siya ng matalim ni Hamari bilang senyales na tapusin na niya agad yun. Dahil doon, kinuha na niya ang braso ni Hamari, at dahan-daang hinalikan nito. Nahihiya pa nga si Hamari, na tinaas ang braso niya, at inutusan si Yuki na halikan hanggang sa kili-kili niya. Medyo kinabahan ng onti si Yuki na gawin yun, pero nag-comply rin siya, at mukhang na-enjoy yun ni Hamari habang nagko-comment pa rin kung gaano ka-indecent yun. So good and tasty? Sa sumunod na eksena, pumunta na si Hamari sa bathhouse na dorm nila, at habang kinukuskus niya ng mabuti ang sarili niya, napaisip siya. Nag-wonder siya kung ano kayang susunod na reward na ibibigay niya kay Yuki, pero bigla siyang natauhan, at question kung bakit niya yan iniisip habang siya ay nasa bath. After some time naman, dumating na ang araw ng Commander's Assembly, at tinawag ni Kyoka si Yuki dahil sasama daw ito sa kanya sa assembly. Nagulat silang lahat na kasama si Yuki, kaya sinabi ni Kyoka na last-minute order yun mula sa Supreme Commander, at inutusan niya si Hamari na bantayan ang bahay habang wala sila. Energized naman na sumagot ng yes ma'am si Hamari, habang tinanong naman ni Nei si Shusho kung bakit kaya na-summon din si Yuki. Gayunpaman, nagulat si Nei dahil mukhang nahimatay si Shusho. Meanwhile, tinanong naman ni Yuki si Kyoka kung anong gagawin niya, kaya inutusan lang siya ni Kyoka na magsuot ng damit na pang-alis. Dahil kagaya daw ni Tenka, malalakas ang mga commanders, kaya wag daw mawawalang ng nerve si Yuki. Nagbihis na si Yuki, at nagmamadali siya magtali ng sapatos niya. Bago naman sila umalis, binigyan siya ng warning ni Kyoka. Wag daw siyang makikipag-eye contact kay Supreme Commander Yamashiro. Nagulat si Yuki nang marinig yun, kaya natanong niya kung may kinalaman ba yun sa ability nito. Pero sinabi ni Kyoka na hindi daw. Pinaliwanag niya na things will get ugly kung magugustuhan daw si Yuki ni Commander Yamashiro. Mukhang kinabahan si Yuki dahil doon, at naglakbay na silang dalawa. Hindi nagtagal, nakaabot na sila sa headquarters ng Demon Defense Force, and home base ng 10th Squad, at sobrang ino ni Yuki dahil sa laki ng lugar. Doon, binati agad si Kyoka ng isang commander, na sinabihan siya na late na siya. Ang babaeng ito ay nilalaro ang cap niya, at merong light-colored hair tulad ni Kyoka. Agad naman na nilayo ni Yuki ang tingin niya sa babaeng yon, at binulong niya kay Kyoka na tama ito dahil feeling niya malalagay siya in danger kung kinita niya ang mata ng Supreme Commander. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kyoka na hindi ito ang Supreme Commander. Malalaman natin na ang babaeng ito ay ang commander ng 2nd Squad, na si Mirakami Onten, at binati niya ng congrats si Kyoka dahil nabalitaan niya na nakuha nito ang revenge nito. Pero wag daw kakalimutan ni Kyoka, na higit siyang mas malakas rito, at siya ang magiging susunod na Supreme Commander. Sagot naman ni Kyoka na mali si Mira, dahil siya ang susunod na Supreme Commander, at habang sinasabi nila yun, malapit silang naghaharap sa mukha ng isa't isa. Sobrang nagtaka si Yuki dahil sa mainit na harapan ng dalawa, at hindi nagtagal napansin siya ni Mira. Na-recognize ni Mira na siya ang underling mula sa Rum Wars, at sinabihan siya nito na dead meat siya, kaya natakot siya rito. Nilapitan pa nga siya ni Mira, at lumuhad sa harap niya habang sinasabihan siya na loose ang bootlaces niya. Tinali ito ni Mira, na binanggit pa na ang slightest slip-up sa motto ay wicked dangerous, kaya naman daw ayusin niya. Nagpasalamat si Yuki sa pagtali ni Mira ng boots niya, at sinagot siya nito ng sure things. Matapos yun, pumasok na si Mira sa building. At that time, napaisip si Kyoka kung nag-go out of the way ba si Mira para hintayin siya.
habang si Yuki naman ay tinatanong ang sarili niya kung up to snuff ba ang outfit niya. Di nagtagal, pumasok na sila sa loob ng headquarters ng Demon Defense Force, at sinabi ni Yuki na swanky daw ang loob ng gusaling yun kaya mahirap daw siguro yun linisin. Ika naman ni Kyoka na yun daw ay dahil merong 3 portal sa human world ang headquarters. Tapos, meron silang nakita na gamulat kay Yuki, at yun ay isang babae na nagpa-pace around sa labas ng isang pinto. Malalaman natin na yun ay si Bell Sukiyono, ang commander ng 3rd Squad. Tinanong siya ni Kyoka kung hindi ba siya papasok ng conference room, kaso hindi siya makasagot ng maayos. Gayunpaman, na-compose niya ang sarili niya enough para ipaliwanag na ang 3rd Squad niya ay nabugbog ng kalaban at wala siyang madadahilan, kahit kasalanan yun ng ibang tao. Alam niya na papagalitan daw siya ng Supreme Commander during the assemble at masakit na ang tiyan niya sa takot. Ika naman ni Kyoka and laughing god of longevity Canopus ni Bell ay magandang ability kaya magtiwala lang ito. Meanwhile naman, doon na-realize ni Yuki na meron din palang mga commanders na iyakin. Together, pumunta na sila sa conference room, at isang napakalaking pinto ang naghihintay sa kanila. Binuksan na yun ni Kyoka, at agad na tumingin sa kanila ang ibang mga commanders. Unang bumati sa kanila ay si Tenka, na sinundan ni Konomi Tatara, and commander ng 1st Squad, at ni Ikumo Ezo, ang commander ng 5th Squad. Nandun rin si Fubuki Azuma ng 9th Squad, at Varvera Pili Penko ng 8th Squad. Sobrang nagulat si Yuki nang makita sila dahil ang ilan raw sa kanila ay mukhang young enough para maging students pa sa high school. Tapos, bigla siyang pinalo ni Kyoka, at sinabihan siya na papunta na ang isang babae. Yun ay ang Supreme Commander, at nakasakay ito sa isang floating chair. Siya ay si Ren Yamashiro, ang Supreme Commander ng Demon Defense Force, at ang Commander ng 10th Squad. Tumingin lang sa lapag si Yuki dahil sinabihan siya ni Kyoka na huwag makipag-eye contact kay Commander Yamashiro, pero naisip niya pa rin mag-peek. Kaya naman pagtingin niya, nakatitig na sa kanya ang Supreme Commander. Natakot siya nang makita na natitig sa kanya si Ren Yamashiro, nangitian siya, habang si Kyoka naman ay naiinis. Tapos, nagsalita na si Ren na sinabing masaya siya na nakapagkita silang lahat, kaya naman, simula na daw nila ang Commanders Assembly. Nagsimula na nga ang meeting ng mga commanders, at ang first order of business ay word mula sa 1st Squad tungkol sa personnel nila. Ang nagsalita tungkol doon ay ang Vice Commander ng 1st Squad na si Ryu Myuga, at ikanya na meron daw siyang announcement tungkol sa change of command. Binalita niya sa mga commanders na baba na siya mula sa role niya bilang commander, at ika naman ni Mira na no ang Ryu daw, kaya pa daw nito lumaban. Sagot naman ni Ryu na mahirap na trabaho ang Demon Defense Force, kaya mas mabuti para sa mas batang tao na mag-take the lead. Pagkasabi nun, binatukan niya ang commander na katabi niya, at sinabihan ito na mag-hello muli sa lahat. Dahil doon, agad na tumayo si Konomi Tatara at pinakilala ang sarili niya sa lahat. Sinabi niya na isa pa lang siyang high schooler at inexperienced pa rin, pero gagawin niya ang very best niya, at nililook forward niya na makatrabaho silang lahat. Ayon naman kay Ryu, si Konomi ay ang treasured pupil niya na inensayo niya ng mabuti, at sigurado siyang kaya nito maging Supreme Commander in a few years. Natawa naman si Kyoka doon, at sinabing bilang older disciple ni Ryu, hindi siya pwedeng maging complacent. Ayon naman kay Ren, ang title daw ng Supreme Commander has and always will be hers daw. Dahil doon, naisip ni Bell na mukhang nasa good mood si Ren, kaya sana magtuloy-tuloy yun at walang mangyayari. Meanwhile para kay Mira naman siya daw ang susunod na Supreme Commander, habang para kay Yakumo pwede din maging siya yun. At the same time, iniisip ni Tenka kung bakit kaya sinama ni Commander Yamashiro si Yuki, habang para kay Kyoka naman siya daw ang magiging Supreme Commander, pero hindi sang-ayon sa kanya si Fubuki, dahil ang Azuma family daw ang magsisilbing Supreme Commander for generations to come. Ang nag-iisang commander lang na hindi nagsalita ay ang commander ng 8th na si Varvera Pilipenko. At that time, tumawa naman si Supreme Commander Yamashiro, at winika niya na reassuring daw na motivated ang lahat. Kasabay nun, naka-stand in attention lang si Yuki na reactionless, pero deep inside natatakot siya kahit na acting friendly lang ang lahat. Tapos, sinabi ni Ren na dumiretso na sila sa business, at kasabay ng pag-snap ng finger niya, bumukas ang isang hologram.
Pinaliwanag ni Ren na ang first matter nila ay kino-concern ang mga kalaban nila na tinatawag ang mga sarili nitong Eight Thunder Gods. Ika naman ni Yakumo na meron silang cuties, pero in shock siya na being sila na nagdadala ng ruin sa mankind. Ang black-haired one daw ay dumurog sa members ng third squad, kaya naman mukhang nahiya si Bell matapos masabi yun. Dagdag pa ni Yakumo na ang big one naman ay pinadala sa ospital ng members ng 6th at 7th squad, kaya napaisip ang Supreme Commander. However, ang isa ay natalo ni Tenka alone. Para kay Tenka naman, hindi niya daw masasabi for certain kung patay na si Rai-Ren, pero sinabi ni Ren na ang nagmamatter daw, ay kaya talunin ng isang commander ang mga gods na yun. Ika pa nga na kapag dumating ang 8 Thunder Gods, dapat daw sila labanan ng mga commanders, at walang exemptions. Hype naman na sinabi ni Konomi na ipapakita niya kay Ren na kaya niyang bugbugin ng mga Thunder Gods, kaya sinabihan siya ng Supreme Commander na wag ay wawala ang spirit na yun. Ika pa nito, na may isang squad siyang worried about, kaya kinabahan na agad si Bell dahil alam niyang squad niya ang tinutukoy. Tapos, sinabihan siya ni Ren na responsibility ng isang commander ang pagiging pathetic ng squad, kaya nag-sorry naman si Bell. Dagdag pa ni Ren, yun daw ang dahilan kung bakit makikipag-special training siya kasama si Bell matapos ang meeting, kaya natakot ang commander ng third squad. Mag-relax lang daw si Bell dahil kapag ginawa yun sa loob ng barrier ni Gina, kahit na anong injuries na masustain ni Bell ay ma-heal. Habang sinasabi yun ni Ren, makikita sa mukha ni Bell na takot na ito. Tapos, meron namang nagtaas ng kamay para mag-raise ng point. Si Kyoka yun, at ikanya na ang simple pag-intercept sa kalaban ay hindi magiging sapat, kaya dapat mag-isip sila ng proactive plan of attack para ma-wipe out ang 8 Thunder Gods at ang mga Shuki. Pinakinggan yun ng mabuti ni Supreme Commander Ren, at sinabi niya na madami silang hindi alam tungkol sa motto at sa 8 Thunder Gods. Kaya naman, ang isang counter-type strategy na nag-chip away sa kalaban habang dumadating sila ay isang surer way to go. Mula daw nung naging Supreme Commander siya, bumaba ng number ng motto mishaps, kaya patunay yun na gumagana ang way of doing niya. Inasahan naman ni Kyoka na hindi magbabago ang policies, at tinanong naman ni Ren kung may ibang remarks pa siya, pero wala naman na siyang sasabihin. At that time, nag-Keitenjinan si Kyoka at Tenka, at malalaman natin na iniwasan nila ang pag-bring up ng Onmyo Bureau, dahil naghahanap sila ng paraan para mag-look into it bago mag-raise ng suspicion mula kay Ren Yamashiro. Tapos, sinabi ni Ren na ang susunod na matter ay nagko-concern kay Yuki. Siya daw ay necessary part ng ability ni Kyoka, kaya isipin daw nila na isang piece of equipment siya. Nagpakilala naman si Yuki sa lahat ng commanders, at sinabi niya na normally siyang nagtratrabaho bilang caretaker ng dorm ng 7th Squad. Matapos niyang sabihin yun, nakatanggap siya ng applause mula kay Tenka na proud sa kanya. Tinawag pa nga siyang cute ni Fubuki, na sinabing she always wanted a son of her own. Pinaliwanag naman ni Kyoka na si Fubuki daw ang nanay ni Hamari at Yachiho, kaya sobrang nagulat si Yuki, dahil ang bata daw nito. Tapos, bilang may pumasok sa conference room, at sinabi kay Ren na merong emergency. Yun ay si Gina, na tinanong ni Ren kung anong nangyari. Kaya naman, binalita ni Gina na isang malaking army ng Shuki, ay papunta sa headquarters ng 10th Squad. Nakita yun ng mga commanders sa projector screen nila, kaya napa-comment si Bell na ang dami daw ng mga Shuki. Pagkasabi niya noon, merong humawak at pumisil sa puwede niya, at si Yakumo yun na sinabihan siyang mag-relax lang. Ayon kay Yakumo, magkakasama daw ang lahat ng commanders kay wala siyang kailangan alalahanin, at habang sinasabi yun, tinatanggal ni Yakumo ang panty niya at nilalamas ang melon niya. Sobrang ikinagulat yun ni Konomi at Yuki, habang sinasabi ni Bell na gets na niya ang sinasabi ni Yakumo kaya kumilos na sila. Meanwhile, iniisip ni Ren na something is fishy na isang army ng Shuki ang paparating during a commander's assembly. Tapos, inutusan niya si Konomi, Mira, Yakumo, at Fubuki na i-intercept ang mga Shuki, habang ang iba naman ay manunood kung anong move gagawin ng kalaban. Energetic na sumagot ng Roger ang 4 na commanders na inutusan ni Ren, na iniisip na no matter what enemy or sim, hindi niya papatawarin ang atake sa Demon Defense Force headquarters niya. Kaya naman, personally niyang paparusahan ang leader ng enemy forces.
Pinanood na ng mga natirang commanders mula sa conference room and nagaganap na Shuki attack sa labas. Sa oras na yun, nakapansin ng flash of light si Ren mula sa likod niya, at yun pala ay kagagawa ni Yuki at Kyoka, na hiniling ng Supreme Commander na hayaan silang lumaban dahil hindi sila bagay sa defense. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Ren, dahil ang pinansin nito ay si Yuki, at ikanito na may dating daw ang slave form ni Yuki kapag nakita yun in person. Kaya naman, sinubukan ni Kyoka na tawagin siya para kunin ang atensyon niya, pero biglang nag-report in si Konomi. Binalita niya na ang kalaban daw ay horde lang ng regular Shuki, habang sinabi naman ni Mira na pinaiyak nila ang mga yun pero manatili daw silang vigilan para sa susunod na mangyayari. Ayon naman kay Yakumo, ang weird thing daw ay ilang mga Shuki ay sumabog nung tinalo nila ang mga yun, at ika ni Fubuki na merong tao behind the scenes ang nagbigay sa kanila ng ability na yun. Sa loob naman ng conference room, gulat na gulat si Yuki na natalo na agad ng mga commanders ang mga Shuki habang nagtra-transform pa lang siya. Tapos, binalita ni Gina kay Ren na may report mula sa recon team na 5 figures ang nakita 4 clicks to the south. Ayon kay Ren, yun daw siguro ang mga mastermind sa likod ng atakeng yan, kaya pupunta daw siya at sumama na din daw si Kyoka. Inutusan din niya si Tenka at ang iba na maging in charge habang wala siya. At habang sinasabi yun, lumutang na siya. Lumipad na siya papunta sa mga masterminds, at sobrang bilis niya naka-zoom papunta sa kanila. Mula naman sa Dikalaw yan, makikita natin kung nasaan ang mga masterminds. Ang isa sa kanila ay may cover sa bibig, ang isa ay may shades at mahaba ang buhok, ang isa nerd-looking girl na gumagamit ng computer, isang boyish-looking girl na mukhang siga at naninigarilyo, at isang emo-looking girl. Sinabi ng nerd girl na paparatig na daw ang second wave ng Shuki, at sinabihan siya ng sigang babae na siguraduhin na maabot ng mga Shuki ang HQ ng Demon Defense Force, dahil sinasayang ng nerd ang bombing ability niya kung hindi yun mangyayari. At that time, nakarating na si Supreme Commander Ren kung nasaan sila, at agad silang napatingin sa kanya. May dalang terrifying aura si Ren, at sinabi niya na may bansa palang nagpadala ng mga terrorists. Kilala siya ng mga terrorists, at ginamitan agad siya ng babaeng may shades ng petrify ability nito. Gayunpaman, sa gulat ng babaeng yun, wala itong epekto kay Ren. Tapos, tinanong sila ni Ren kung sinusubukan ba nilang bombahin ang HQ habang nag-mem-eating ang mga commanders sa isang lugar. At that time, sobrang in-shock pa rin ang petrify ability girl na hindi gumana ang ability niya, habang nag-step forward naman ang emo-looking girl para mag-inhale ng malalim, at sigawan ng burn si Ren. Kaso, tulad ng nangyari sa ability ng Petrify Girl, wala itong epekto sa Supreme Commander. Naghanda lang sumipa si Ren para sa counter-attack niya, at sinipa niya pabalik ang atake ng Emo Girl. Direkta itong tumama sa Emo Girl, at doon na-realize ni Ren na may kinalaman sa words ang ability ng babaeng yun. Bilang race ulat ng counter ni Ren, samuka ng dugo ang Emo Girl, at ikapa ni Ren na ang mission din ng Demon Defense Force ay protektahan ang resources ng Mato mula sa goons tulad ng mga terrorists. Sobrang nagulat ang Petrify ability girl sa mga ginagawa ni Ren, at siya ang susunod na inatake nito na walang kahirap-hirap tinos aside. Kaya naman, tinanggal ng nerd girl ang mask ng masked guy, at inutusan nito na atakihin si Ren, dahil ito ang strongest human, enhanced with abilities and drugs. Hindi na face si Ren sa pagsugod sa kanya ng lalaking yun, at sa isang iglap, na-dispose niya ito na nagkaroon ng maraming pasa sa katawan. Matapos yun, naglabas naman ng baril ang nerd girl, at sinubukang pagbabarilin si Ren, pero walang kahirap-hirap niyang nade-deflect ang mga bullets. Tapos, binigyan niya ng malakasang karate chop sa mukha ang nerd girl, dahilan para mag-splatter ang dugo mula sa mukha nito at magulat ang sigang babae. Gayunpaman, sinabi niya na kung umabot na sa puntong yun, papasabugin na lang niya ang lahat. Doon napagtanto ni Ren na ang ability pala ng babaeng yun ay pasabugin ang mga bagay, at ang isang wide area suicide attack at magiging troublesome daw. Mas nanggigil lang ang babae, habang ginamit naman ni Ren ang ability niya. Sa gulat ng babae, hindi siya sumasabog, habang sinabi naman ni Ren na nung bata siya, na-excite siya sa pagtingin NNG maps ng remote regions online. Ika pa niya, may concept daw na tinatawag na Pulse of Inaccessibility.
Tapos, tinanong niya ang babae kung hindi ba ito na-excite kung sinong may alam kung anong nag-e-exist sa mga lugar na ganun. Matapos sabihin yun, hinawakan niya ang babae na nanginginig na, at tinanong ito kung pwede ba nito tignan para sa kanya kung anong meron sa bottom of the ocean. Nagulat ang babae nang marinig yun, at sa isang iglap, nasa ilalim na siya ng karagatan. Dahil sa sobrang lalim kung nasaan siya, nadurog ang katawan niya ng pressure, at nalunod na siya. Tapos, bumalik na tayo sa Mato, kung saan nakarating na si Yuki at Kyoka kung nasaan si Ren. Na sinabing late na si Kyoka dahil natalo na niya ang kalaban. Nagtaka naman si Yuki kung anong nangyari, dahil mukhang super one-sided daw ng laban doon, habang sinabi ni Kyoka na overwhelming as ever, ang ability ng Supreme Commander, ang all-encompassing Lord of the Cosmos. Matapos yun, sinabihan ni Ren si Kyoka na i-release ang slave form ni Yuki, kaya nakinig naman si Kyoka. Kinuha niya ang chains ni Yuki, at binalik na ito sa human form nito. At the same time naman, maijing nanood si Ren, na na-e-intrigue kay Yuki, ang lalaking nag-elevate sa ability ni Kyoka, at ang lalaking nagustuhan ni Tenka. Tapos, tinanong niya si Kyoka kung bibigyan ba nito si Yuki ng compensation, at paano daw yun gumagana. Kita sa mukha ni Kyoka na ayaw niya yun gawin sa harap ni Ren, pero kumilos na siya at kinuha ang ulo ni Yuki. Dinaikit niya ang mukha nito sa mga melon niya, at niyakap-yakap ito ng mahigpit. Nakangiti lang si Ren, habang pinapanood si Kyoka na nilalamas ang mukha ni Yuki sa mga melon nito at makhag na iinis sa kanya. Tinanong niya naman kung yun na ba ang compensation ni Yuki, kaya sinabi ni Kyoka na ang ginawa lang naman kasi ni Yuki ay mag-rush to the scene. Natawa naman si Ren, at ika niya na if that's all it takes daw, adorable daw yun. May while naman, iniisip ni Yuki na kahit hindi kamukha ni Ren ang sister niya, naaalala niya ito rito, na tinawag siyang parag isang aso. Tapos, sinabi ni Ren na babalik na siya sa headquarters, at inutusan niya si Kyoka na bantayan ang mga terrorists hanggat sa makarating ang recovery team. Understood sagot ni Kyoka, at lumipad na palayo si Ren, kaya naiwang in shock si Yuki. Kaya naman, pinaliwanag ni Kyoka na sa ganoong pag-move around ni Ren, naiisip ng mga tao na ang ability nito ay flight pero merely one facet lang yun ng ability niya. Kasama na rin daw ang mga terrorists na nagkaroon ng maling impression sa ability ni Ren, kaya pinagbayaran nila ang pagkakamali nila. Nabanggit naman ni Yuki na human ang mga terrorists, kaya natanong niya kung pumuntay sila para magnakaw ng features. Sagot naman ni Kyoka na regularly silang nagsusupply ng peaches sa ibang bansa, pero mukhang greedy sila for more. Dahil doon, naisip niya na dangerous ang very existence ng Mato dahil sa way nito nag-a-attract ng conflict. Matapos yun, bumalik na tayo sa loob ng headquarters ng Demon Defense Force, at malalaman natin na tinapos agad ang commanders, assembly para ma-interrogate ni Ren ang detainees. Kaya naman, nakahinga na ng mabuti si Bell dahil hindi na siya madidiin. Matapos yun, umalis na ang mga commanders, at nagpasalamat si Konomi kay Kyoka, na tinawag niyang senior sister, para sa paghatid sa kanila. Sagot naman ni Kyoka na wag na daw yun banggitin ni Konomi dahil on patrol naman siya. Ika naman ni Yuki, natapos daw ang commanders, assembly quicker than he thought it would, at sinabi naman ni Kyoka na mas mangyayari na daw yun more frequently mula sa puntong yun. Ayon naman kay Ryo, mas magkakaroon na daw ng joint missions between squads. Tapos, tinanong siya ni Kyoka kung kamusta naman ang ibang pupils niya bukod kay Konomi, at sagot niya na not bad. Gayunpaman, kahit na lahat sila ay nag-threat reign under the same conditions, wala daw naging kasing lakas ni Kyoka sa martial arts. Nagulat si Yuki nang marinig yun, habang na-amaze naman si Konomi kaya niyaya niya si Kyoka na makipag-ensayo kasama siya sometime, na pumayag naman agad. Napangiti naman si Yuki do, at binaba na nila ang dalawang commanders ng first squad. Umalis na sila matapos yun, at sinabi ni Kyoka na for being so much older, incredible daw ang vivacity ni Myuga. Nung commander daw ito, umakto raw ito bilang advisor para ma-keep in line ang younger members, at mukhang si Fubuki na raw ang gagawa noon. Ika naman ni Yuki, gets niya daw kung paano scary person ang Supreme Commander, at dagdag pa ni Kyoka na she had her eyes on Yuki daw, kaya nagulat si Yuki. Ayon kay Kyoka, mahilig daw sa mga hayop si Ren, particularly na sa mga aso, kaya kinabahan si Yuki, dahil alam niyang siya ang tinutukoy.
Tapos, tinanong siya ni Kyoka kung meron ang commander na nakakuha ng atensyon niya, kaya napaisip siya. Sagot niya na may junior commander na pumuri kay Kyoka, kaya naalala niya muli kung gaano ito ka-amazing. Nagulat si Kyoka nang marinig yun, kaya sinabihan niya si Yuki na natuto talaga ito mambola, pero giit ni Yuki na totoo yun. Patuloy naman nagmaneho si Kyoka matapos yun, at sinabi niya na gets niya. Sa sumunod na eksena naman, dumako na tayo sa headquarters ng 7th Squad. Sa bathhouse nito, naliligo si Hamari at Shushu. Binanggit ni Hamari na ang tagal daw magkuskus ng katawan ni Shushu, na tinanong kung totoo ba yun. Sa isip-isip niya kasi, ngayong tapos na ang Commander's Assembly, ito na ang chance niya na magpakasaya sa kwarto ni Yuki. Doon naman lumipat ang eksena matapos yun, at isang napakaliit na tao ang sumiksik paloob ng kwarto sa maliit na gap sa pinto. Si Shushu yun nagamit ang ability niya, kaya naisip niya na walang issue sa pag-break-in. Naisip din niya na ngayon ang araw na aatake siya at lalandiin si Yuki. Gayunpaman, meron siyang napansin sa likod niya, at yun ay isang black goo na pumapasok sa gap ng pinto. Kumalat ito sa lapag ng kwarto ni Yuki, at bumuo ng isang form. Ang lumabas mula rito ay isa sa 8 Thunder Gods, na si Shikoko, at natutuwa siya dahil tama siya na kapag sinurpres niya ang power niya, kaya niya lumusat sa barrier. Nagulat siya nung nakita niya na nasa harap na si Yuki, kaya nilapitan niya ito. Naisip niya na natutulog itong parang isang patay, kaya napagdesisyonan niya na i-whisk ito away. Gayunpaman, biglang ay umatake sa kanya mula sa likod, at si Shushu yun na sinabihan siyang wag hahawakan si Yuki. Naghanda agad siyang umatake, dahil sa galit kay Shushu, na tinawag niyang one of the rank and file riffraff. Gayunpaman, sa gulat niya, na-halt ang atake niya dahil na-appear ang aim no Midori ni Tenka, dahilan para ma-toss aside siya. Tapos, lumabas si Tenka mula sa shadows, at sinayhan si Shikoko na hindi ito invited at tinawag itong trespasser. Para kay Shushu naman, want to talk daw si Tenka dahil hindi naman din ito invited, habang si Shikoko ay gulat na gulat. Ika naman muli ni Shushu kasabay ng pag-enlarge sa sarili niya na hindi niya hahayaan si Shikoko na hawakan si Yuki. Ika naman ni Shikoko, kumalma lang daw sila ng onti, dahil tulad daw nilang dalawa, pumunta rin siya doon dahil may business din siya kay Yuki, na medyo nagigising na sa oras na yon. Sa gulat ni Yuki uupo na si Shikoko sa mukha niya, habang tinatanong kung paano kung imbis na maglaban, paano kung gawin nila yung ibang klaseng match. Ang suggestion niya ay kung sino daw ang gumawa ng best job ng pagsedos kay Yuki ay mananalo. Sobrang ikinagulat yun marinig ni Shushu, habang agad naman na pumayag si Tenka, na mas lalong ikinagulat ni Shushu. Tapos, dumaila naman si Shikoko, at dahan-dahan hinuberan si Yuki gamit ang mga ahas niya. Sinundan niya yun ng pagdila sa katawan ni Yuki at sinabayan siya ni Tenka. Hindi naman makakilo si Shushu sa gulat, at tinanong siya ni Shikoko kung hindi ba siya sasali. Ika pa nga nito na sumali na daw siya, habang patuloy na dinidilaan si Yuki. Tila torn naman si Shushu kung anong gagawin niya, pero napagdesisyonan rin niya na kaya niya din ang ginagawa ni Shikoko at Tenka. Tumakbo na siya papunta kay Yuki, pero bigla siyang napatigil, at naisip niya na meron hindi tama dahil mabigat ang pakiramdam ng katawan niya. Bukod pa dun, ang pag-touch ng isang kalaban kay Yuki, ay isang bagay na hindi tatanggapin ni Tenka. Dahil doon, sobrang nanggigil siya kaya nag-snap back siya into reality, kung saan malalaman natin na naglalabas pala ng smoke ang mga ahas ni Shikoko. Halos napupuno ng smoke ang kwarto ni Yuki dahil doon, at makikita natin a deep into the illusion na si Shushu at Tenka. Meanwhile naman, iniisip ni Shikoko kung gumagana ba maayos ang illusion niya, dahil mas mabilis daw yun gumana sa loob ng isang tight space. Tapos, inutusan niya si Shushu na lumapit sa kanya. Sumunod naman si Shushu na tila mind control. Naisip naman ni Shikoko na kunang hindi siya maingat, masisira ang spell, kaya hindi dapat siya magmadali at hintay ang dalawa na lumapit sa kanya. Kasabay nun, bumuo siya ng spiky thing sa darili niya. Sa gulat niya naman, biglang naka-break free si Tenka mula sa illusion niya, at agad siyang inatake nito. Bamanat ng malakas sa groundhouse heel kick si Tenka, pero naduck si Shikoko para makaiwas. Naghanda naman siya para mag-counter,
at naisip niya na tama siya na isang Rose tulad ng mga Aleutians ay hindi gagana sa isang tao na commander level. Gayunpaman, mali siya, dahil hindi din yun gumana kay Shushu, ay tinawag niyang isang riffraff, kasi sasapit na siya nito, habang sinasabihan siya na huwag gumamit ng cheap tricks rito. Tumama ng malakas si Shikoku sa pader dahil sa sapak ni Shushu, dahilan para mag-splatter ang black goo niya. Tapos, pinalubutan niya ang sarili niya gamit ang goo na yun, at sinabihan si Shushu na 2 beses na siya nito natatamaan, kaya hindi niya yun kakalimutan. Nawala na siya sa kwarto ni Yuki matapos sabihin yun, kaya naiwang nagtataka si Shushu sa sinabi niya. Tapos, gumising na si Yuki, na tinanong kung anong nangyayari. Sagot ni Tenka na pumasok daw sa kwarto niya ang isa sa 8 Thunder Gods, kaya gulat na gulat siya. Tinawag yun ni Tenka na unforgivable act, habang sinabi ni Yuki na wala siyang ideya na prinotektahan pala siya ni Tenka at Shushu. Ayon naman kay Tenka, si Shushu daw ang unang umaksyon, at nag-back up lang siya, kaya nagpasalamat si Yuki kay Shushu. Ikinatuwa yun ng sobra ni Shushu, na sinabing siya na daw bahala, at protektahan niya si Yuki as many times it takes. Bukod pa doon, papasok daw siya sa kwarto ni Yuki next chance she gets. Sa sumunod na eksena naman, naghanda na muli matulog si Yuki, at malalaman natin na sa iisang kwarto natulog ang buong 7th Squad. Sinabi ni Kyoka na matutulog sila bilang grupo hanggang sa mapalakas ang barrier, habang ikanaan ni Nei na ang saya daw nun dahil parang nasa field trip sila. Ang hindi lang natutuwa ay si Shushu, dahil hindi na niya masusolo si Yuki sa isang kwarto. Back naman sa main headquarters ng Demon Defense Force, makikita natin si Supreme Commander Ren na gamit-gamit ang laptop niya, at ayon sa kanya, interesting daw na binisita si Yuki ng isang Diyos sa kwarto niya, kaya pinapalakas ang barrier laban sa enemy infiltration. Naisip naman niya na ngayong gusto si Yuki makuha ng lahat, gusto niya na rin itong makuha for herself. Sa sumunod na eksena, bumalik na tayo sa dorm ng 7th Squad, at makikita natin na natutulog na silang lahat. Pag-ikot ni Yuki para magpalit ng posisyon sa pagtulog, naalimpungata siya, at nakita niya nakatabi na niya si Nei, kaya nagulat siya. Tinignan niya ang kama nito, na wala ng tao kaya naisip niya na pumunta siguro ito sa kama niya in her sleep. Tapos, bigla pa siya nitong niyakap sa oras na yun, kaya hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kinabukasan naman, nag-sorry si Nei dahil tulog daw siya at hindi niya na-realize na tinabihan niya si Yuki at niyakap. Ika naman ni Yuki na wag na yun alalahanin ni Nei, dahil ang 8 Thunder Gods ang may kasalanan. Sinabi naman ni Kyoka na sa ngayon araw daw, gagawa sila ng search NNG buong area around the dorm, kaya ipapahiram niya ang power niya kay Nei, na sumagot ng with pleasure. Kaya naman, lumuhad na si Yuki para halikan ng kamay NNI Kyoka, at nagsimula na siyang mag-transform. Tapos, sumakay na sa kanya si Nei, at hinailan nito ang chains niya. Dahil doon, muli siyang nag-transform papunta sa Eternal Chains Shining Star form niya. Matapos yun, sinabihan ni Kyoka si Yuki at Nei na importante din ang paghanap sa kalaban, pero maghanap rin sila ng anything shady tulad ng cursed runes at iba pa. Kaya naman, dinaikit ni Yuki ang tenga niya sa lupa upang gamitin ang search ang skills niya. Dagdag pa ni Kyoka na na-infiltrate na sila ng kalaban once, kaya there could be something sa loob ng parameter ng dorm. Ika naman ni Yuki, mukhang okay naman sila, at wala naman suspicious sa surface or among the rocks. Habang sinasabi yun, bumalik na si Yuki sa human form niya, at pinuri siya ng well done ni Nei. Bilang reward niya, nakakuha siya ng pats on the head mula kay Nei, at sinabi niya rito na nagawa lang niya ang pag-search sa tulong ni Nei. Ika naman ni Kyoka na mabuti raw ma-reconfirm na walang surprises na naghihintay sa kanila, pero ayon kay Yuki, nakaradam daw siya na parang pinapanood sila mula sa taas. Nagtaka naman si Kyoka dahil doon, at lahat sila ay napatingin sa taas nila. Mula sa kalangitan, nakakita sila ng gleam of light, kaya nagulat si Yuki. Lumalaas pala na ang gleam of light na yun ay si Supreme Commander Ren, at sinabi niya na nanunood daw siya mula nung nag-transform si Yuki kasama si Nei. Nagulat rin si Kyoka na dumating doon si Ren, na napansin na na-broaden na pala ni Kyoka ang scope ng ability niya kaya magagamit na rin ng iba ang slave nito. Tinanong niya kung anong conditions nito, kaya sinabi ni Kyoka na time test pa niya ang scope nito, at wala pa siyang NNA na nail down.
Sagot naman ni Ren na no matter daw, at magpaliwanag na lang daw si Kyoka. Tapos, pinabalik na niya si Nei sa regular duties nito, na agad namang nag-comply. Kahit na reluctant si Kyoka magsalita, pinaliwanag pa rin niya kung paano niya napapahiram ang slave niya sa ibang tao. Ika ni Ren na fun way to expand it daw yun, at gusto niya rin daw subukan sakyan si Yuki, na nagulat marinig yun. Sagot naman ni Kyoka na sobrang napapagod siya kapag pinapahiram niya si Yuki, kaya hindi niya yun magagawa ng sunod-sunod. Dahil dito, sobrang nalungkot si Ren, pero good news daw na marinig na pwede niyang gawing slave si Yuki. Sobrang ikinainis na marinig yun ni Kyoka, kaya bigla na lang niya blingert out na si Yuki ay slave niya. Kita sa mukha niya kung gaano siya nanggigigil, samantalang si Ren ay nakangiti lang sa kaya. Tapos, tumawa ang Supreme Commander, at nagpaalam na dahil meron pa daw siyang trabaho na kailangan gawin sa human realm. Nag-zoom away na si Ren matapos sabihin yun, kaya ang naiwan na lang ay si Kyoka at Yuki. Tinapak si Kyoka si Yuki, at bigla na lang itong niyakap out of nowhere, dahilan para higit na magulat at mag-blush si Yuki. Ika ni Kyoka, bago daw ang Commander's Assembly, binalaan si Yuki na huwag makipag-eye contact sa Supreme Commander, pero hindi daw nagsayang ng oras si Yuki na tignan si Ren, at ngayon nag-take na ito ng interest sa kanya. Habang sinasabi yun, pahigpit ng paghigpit ang yakap ni Kyoka kay Yuki, na humihingi na ng tawad dahil hindi naman daw niya alam na tumitingin si Ren sa direksyon niya. Ika naman ni Kyoka, sigurado siya na hindi lang ang pag-make ng eye contact ang only cause, pero kailangan pa rin maparusahan si Yuki, at mas hinigpitan pa niya ang pagyakap rito. Dagdag pa ni Kyoka NNA hindi niya dapat binalaan si Yuki, dahil dapat in-order niya ito na huwag tumingin, kaya sinabi ni Yuki na mas mag-iingat na daw siya. Tapos, napaisip siya, at tinanong niya kung anong mangyayari when someone catches Ren's eye daw. Sagot ni Kyoka na gagawa daw ng reason si Ren para patuloy na paglaruan ang isang tao na parang laruan, at isang magandang example ay si Belle mula sa Third Squad. Sinubukan ni Yuki na i-process ang information na yon, habang iniisip naman ni Ren na going forward, makikipagtulungan na sila with many other squads. Kung kumalat daw ang tungkol sa pagpapahiram niya kay Yuki, feeling niya na things will get hectic daw. Sa susunod na eksena, makikita natin ang 7th Squad ni Kyoka, ay kasama ang 6th Squad ni Tenka, dahil meron silang magaganap na joint training session. Tinanong ni Yuki kung nang maghahanda ay daw siya ng enough food para sa 10 tao, at inutusan siya ni Kyoka na ihanda rin ng hot spring dahil ang joint training na yon ay between 3 squads kaya mapapagod sila ng sobra. Sinabi naman ni Tenka na hindi na siya makapaghintay na masubuka ang cooking ni Yuki, na winikang pagdating sa housework, iiwan na daw sa kanya. Sige daw sagot ni Tenka, at siya na daw ang magiging breadwinner. Ikinagulat yun marinig ni Yuki, habang sinabi ni Kyoka na paparating na ang pangatlong squad. Sobrang lakas ng hangin sa oras na yun, na halos mablow away na si Nei, at ika ni Hamari na ang way of getting around ng paparating na squad ay flashy as ever. Ayon naman kay Yachiho, shocked siya na walang mga incidents ng mga tao na naswiswip up sa way of getting around ng paparating na squad. Tinanong naman ni Yuki kung ano yun, at makikita natin na ang way of getting around ng incoming squad ay gamit ang isang napakalaking tornado. Tinanong ni Yuki kung bakit papalapit sa kanila ang tornado, at sinabi ni Kyoka na ang 5th squad yun. Nag-appear na ang silhouette ng members ng 5th squad, at unti-unti NNG nag-die down ang tornado na sinasakyan nila. Bumaba na ang 3 members ng 5th squad, na pinamumunuan ni Yakumo Ezo, na may kasamang matangkad na babae na may dark hair, at medyo mas maliit na babae na makhag may bowl cut. Agad nakilala ni Yuki si Yakumo, at naisip niya na ang 7th squad siguro host ng joint training event dahil sa mobility ni Yakumo. Malalaman natin na ang babaeng may dark hair ay ang second in command ng 5th squad, na si Kaiko Otsuki, na sinabing mag-strive daw silang gawing win-win situation para sa lahat ang joint training na yun. Ang babaeng parang may bowl cut naman ay isang member lang, na si Saki Takoroyama. Tapos, sabay niyakap ni Yakumo ang 2 fellow commanders niya, at nagpasalamat siya sa kanila sa pag-guest sa squad niya. Tinignan niya silang dalawa, at pinuri niya si Kyoka sa simply lovely na firm body nito, habang tinanong niya naman si Tenka kung mas naging sexy ba ito or siya lang ang nakakapansin nun. Brinash off ng dalawa ang mga kamay niya,
at sinabihan siya ni Tenka na touchy-feely siya as ever, habang ika naman ni Kyoka na sisirain niya ang mga daliri ni Yakumo kung hahawakan siya nito anywhere inappropriate. Meanwhile naman, sobrang inoo ni Yuki, dahil parang work of art daw having the commanders lined up. Tapos, bigla siyang inutusan ni Tenka na bumalik sa post niya, kaya agad naman siyang sumuod. Dahil doon, tinanong ni Yakumo kung hindi ba gagamitin ni Kyoka ang ability nito, at sagot ni Kyoka na gagamitin niya yun plenty mamaya. Nasatisfy si Yakumo doon, habang meron naman nagtawag kay Saki. Yun ay si Hamari, na merong madaming tanong tungkol sa kung paano gamitin ang armed bell bang bang bang. Malalaman natin na ang ability na yun ay ang ability na madalas niyang ginagamit, na natutunan niya mula kay Saki. Tapos, sinigaw ni Kyoka na simulan na daw nila ang training nila at gawin daw nila yun ng mabuti. Kaya naman, parehas na naglabas ng Gatling gun si Hamari at Saki, at sabay silang bumaril gamit ang ability nila. Meanwhile naman, ang iba ay nasa gym room kung saan nagpupush up si Yachiho at Kyoka, habang si Shushu at si Hera at nagre-wrestling, at si Yuki ay naglilinis naman sa may labas. Sa ibang lugar naman, nag-iensayo ng hand-to-hand combat si Tenka at Yakumo. Nagpapalitan sila ng blows, blocks, at dodges, na pinaprakti nila sabayan ng abilities nila. Later through the day naman, makikita natin na si Kaiko at Nei ay nagmi-meditate. Muli naman nakipag-sparring si Sehera, at ang kalaban niya ay si Kyoka, na walang kahirap-hirap siyang na-takedown. All while nag-ensayo naman ang mga babae, si Yuki ay maijing naghahanda ng pagkain para merong makain ng mga babae matapos ang tearing day nila ng pag-iensayo. Sa sumunod na eksena, nil-aigo na ang mga babae, at lahat sila nakakapagpahinga sa mainit na tubig ng bath na nagtatanggal ng pagod nila. Nabanggit naman ni Kyoka na lumakas daw ang gusts of wind ni Yakumo, at ayon kay Kaiko kung naging seryoso daw ito, tingin niya na kaya nitong mablow away ang isang entire city. Tapos sinabi naman ni Yachiho na kung hindi lang daw nanghihipo si Yakumo, makukuha nito ang respect niya. Ika naman ni Hamari na meron daw countermeasure si Kyoka sa panghihipo ni Yakumo. Matapos yun, bumalik ang eksena sa dining room ng dorm, kung saan hinahanda na ni Yuki ang mesa. Meron tumawag sa kanya, at sa gulat niya yun ay si Yakuo, na gumagapang parang isang worm dahil nakatali ang buong katawan nito. Sinabi ni Yakumo na tinali daw siya nila Tenka, pero may reason for it daw. Sagot ni Yuki na alam niya, dahil hindi ba daw yun dahil nanghihipo si Yakumo ng ibang mga babae sa bath. Ayon kay Yakumo, tinakat daw siya ni Kyoka na kung gagamitin niya ang ability niya para tumakas, matatakot daw ito, kaya naman daw, pwede ba daw siyang i-antay ni Yuki. Sa isang napaka-seductive tone pa, sinabi niya na pwede na yun maging chance ni Yuki na hawakan ng isang babae. Mukhang ikinainis yun ni Yuki, at tinanggihan niya ang pag-antay kay Yakumo, dahil inutusan daw siya ni Kyoka na wag itong pakawalan, kaya tinawag siyang loyal ni Yakumo. Dahil doon, napagdesyonan ni Yakumo na kaya niya naman makatakas sa restraints niya nang hindi ginagamit ang ability niya, at habang ginagawa niya yun, iniisip ni Yuki kung anong meron sa kanya. Nung nakawala na siya sa restraints niya, niyaya niya si Yuki na kausapin siya. Matapos yun, bumalik ang eksena sa bathhouse the 7th squad, at mukhang merong hinahanap si Saki. Napansin siya ni Sehera na nagluluok around kaya tinanong nito kung anong meron. Ika naman ni Kyoka na nagiging antsy daw si Saki dahil nagbibehave daw si Yakumo, at dagdag ni Tenka, tingin niya daw nagagawa daw ng move si Yakumo kung kailan paalis na sila ng bath. Sinabi naman ni Kaiko na kino-consider daw ni Yakumo ang contact with girls bilang high priority kaya ipinagtaka yun ni Shushu. Tapos, bumalik na tayo kina Yuki, at merong gustong itanong sa kanya si Yakumo. Tinanong siya nito kung master technician ba talaga siya na pinagsisilbihan si Kyoka tuwing gami, kaya nagtaka siya kung anong ibig sabihin nito. Pinaliwanag naman ni Yakumo na ang tinutukoy niya ay lewd stuff, tulad ng pagmasahe ni Yuki sa mga melon ni Kyoka imbis na sa mga shoulders nito. Sinigaw naman ni Yuki niya no way na gagawin niya yon, kaya tila nalumot si Yakumo dahil kung isang technician daw si Yuki, magiging interested din siya rito. Sobrang ikinagulat yun ni Yuki, at dagdag pa ni Yakumo habang hinahawakan si Yuki na mabango daw ang mga babae at fun silang hawakan. Pero ngayong tinitignan daw niya si Yuki, napapaisip siya what boys are all about. Napatanong naman si Yuki kung wala bang jowa si Yakumo, kaya tila na-stun ito.
Sinabi niya na wala daw, dahil busy daw silang lahat kaya tingin niya na wala naman sa kanilang may jowa. Tapos, tinanong naman ni Yuki kung bakit siya ang napag-interesa ni Yakumo, na sinabing sa totoo lang, lagi daw siya naawa sa mga lalaki dahil wala silang abilities. Gayunpaman, nakakapag-relax daw siya around kay Yuki, na pwede na daw sigurong tawagin na aura ng little brother. Dahil doon, tinanong ni Yuki kung older sister din ba siya, kaya sinabi niya na tama yun. Madami daw siyang little sisters kaya bilang eldest, nag-enlist siya sa Demon Defense Force para kumita ng pera, at dahil daw sobrang close niya sa little sisters niya, hindi niya mapigilan mag-give in sa need niya for physical contact. Tila nawiwirdohan na si Yuki sa oras na yon, nung bigla na lang napatalon sa gulat si Yakumo, na agarang pumunta sa bath dahil papalabas na daw ang ibang girls at gusto niya silang makita with damp hair. Dahil doon, naisip ni Yuki na free spirit ang commander ng 5th, at para talaga itong hangin. Later on naman, nagpaalam na ang 6th squad ni Tenka, dahil papunta na daw sila sa 10th squad, kaya sinabihan sila ni Kyoka na mag-ingat. Habang papaalis ang 6th squad, tinanong ni Yuki kung patuloy bang mag-iiba ang mga squads na makaka-training nila, kaya sinabi ni Yakumo na yun daw ay dahil pwedeng mag-strike en masse ng 8 Thunder Gods. Ika naman ni Kyoka, kailangan daw nila magtulungan. Tapos, tumingin sa kanya si Yakumo, na sinabing mag-get it going na daw silang dalawa, kaya pwede na daw mag-training ang iba. Dahil doon, tila nainis sa kanya si Kyoka, na sinabihan siyang wag sabihin yun ng ganon. Matapos yun, tinanong ni Kyoka kung maglalaban una ba daw sila, pero sinabi ni Yakumo na bago yun, meron siyang gustong itanong tungkol kay Yuki. Totoo ba daw na pwede itong ipahiram ni Kyoka? Hindi direktang sumagot ng oo si Kyoka, pero sinabi niya na mukhang nakuha yun ni Yakumo mula sa Supreme Commander. Ika ni Yakumo na oo daw a little while ago, at malalaman naman daw yun ng lahat soon enough. Dagdag pa niya, gusto niya daw i-test drive din si Yuki. Sinabi naman ni Kyoka na taga-ibang squad si Yakumo, at sa isang worst case scenario kailangan niyang magamit si Yuki kaya hindi niya pwede itong ipahiram. Pero bago siya matapos, sinabi ni Yakumo na wag na yun alalahanin ni Kyoka, dahil closely na daw silang mag-work together, ayon sa utos ni Supreme Commander Ren. Babala naman ni Kyoka na ang ability na yon ay nagre-require magbigay ng reward sa slave, na okay lang kay Yakumo. Ika pa niya, kung nag-take daw si Yuki ng form na may special ability, baka maging handy yun sa pag-wipe out ng Shuki. Dahil doon, napilitan na lang si Kyoka na pumayag kung kailangan daw talaga nila. Ikinatuwa yun ng sobra ni Yakumo, kaya tumalo na siya sa taas ni Yuki at sinabing susubukan lang naman niya ito. Tapos, hinawakan na niya ang chains ni Yuki, dahilan para mag-transform nito, at sa transformation na yun, nagkaroon ng malalaking wings si Yuki, at ang tawag sa form na yun ay Eternal Chains Phoenix Wings. Nagulat si Kyoka nang makita yun, at sinabi naman ni Yuki na susubukan niya ang wings niya. Nagsimula na siyang mag-flap ng wings niya para lumipad, kaya nagkaroon ng malakas na gusts of wind around. Bago makaalis ang dalawa, pinaalalahan na ni Kyoka si Yakumo na on loan lang si Yuki, kaya sinabi ni Yakumo na hindi niya ninanakaw ang hinihiram niya. Nag-zoom away na ang dalawa, at tuwang-tuwa si Yuki na nakakalipad na talaga siya. Ika pa nga niya na masarap talaga ang feeling ng paglipad. On the other hand naman, si Yakumo ay tila nalulungkot dahil kung flight lang ang kaya ni Yuki, nagagawa na daw niya yun. Tinanong naman ni Yuki kung ang ibig sabihin ba niya ay manipulation ng wind. Sinabi niya oo daw, pati na ang pag-create ng twisters at pag-flip sa kung anuman. Tapos, tinanong ni Yuki kung okay lang ba kung mag-speed up siya. Go for it, sagot naman ni Yakumo, kaya yun mismo ang ginawa ni Yuki, na ine-enjoy lang ni Yakumo. Ika niya na sobrang bilis daw nun, at kung ay dadagdag nila ang ability niya, ang Twilight Dance Troupe Night Storm, sobrang mas bibilis pa sila. Dahil doon, naisip ni Yuki na gamit ang wind ni Yakumo, mas makakalipad siya faster than ever. Sobrang bilis ng paglipad ni Yuki dahil sa pag-combine ng abilities niya at ni Yakumo, na sobrang natutuwa dahil ang speed na yun ay nag-i-exceed sa sarili niyang ability. Sa gitna ng test flight nila, nakakita si Yuki ng 5 mga suki na naglalakbay, kaya lumipad siya papunta sa mga ito, at mukhang takot na takot ang mga ito na makita siya. Sa isang fell swoop, na-eliminate niya ang lahat ng mga shuki, kaya tuwang-tuwa siya, at sinabihan siya ni Yakumo na magpatuloy lang sa paglipad ng ganoon.
Pinagpatuloy na nga ng dalawa ang test flight nila, pero hindi nagtagal, tumigil sila sa taas ng isang rock mountain at bumalik na si Yuki sa human form niya. Nag-sorry siya kay Yakumo dahil biglang naramdaman niya na pagod na siya, at wala naman yun problema kay Yakumo. Naisip pa nga ni Yuki na wala siyang much endurance of lakas sa form na yun, kaya magiging mahirap yun i-manage. Tapos, kumilos na ang katawan ni Yakumo on its own, kaya nagulat siya. Habang tinatanggal ang coat niya, sinabi niya na mukhang nagsisimula na ang reward ni Yuki, na nagulat sa ginagawa niya. Patuloy niyang tinatanggal ang damit niya, at tinanong niya kung what do boys feel like daw. Na-excite na si Yakumo para sa reward niyang ibibigay kay Yuki, na sobrang namumula na ang mukha dahil sa pag-blush. Yun ay dahil natanggal na ni Yakumo ang shirt nito, na nag-reveal sa napakalaking mga melons nito. Oh my! Nagulat naman ng saglit si Yakumo, bago sabihin na mukhang ang reward ni Yuki ay ang paghawak niya rito all over, kaya gulat na gulat si Yuki. Tapos, inutusan siya ni Yakumo na habarin ang damit niya, at kasabay nun, ginamitan siya nito ng wind ability nito. Nag-fly away ang shirt ang polo niya dahil doon, kaya tinanong niya si Yakumo kung hindi ba a little too precise ang wind nito. Sagot naman ito sa kanya, dumaan daw siya sa intensive training kaya ganun. Ika pa niya, kung naging masaya daw ang paghawak kay Yuki, gagawa siya ng exception at papapasukin ito sa harem niya, kaya nagulat ito. Matapos yun, makikita natin ang pan-graph na harem ni Yakumo, kung saan kabilang si Saki, Sehara, Tenka, at Kyoka, at kasabay nun, sinasabi ni Yakumo na ang pangarap niya ay magsama-sama ang lahat ng intrepid girls ng Demon Defense Force para bumuo ng harem niya. Awkwardly naman na sinabi ni Yuki na amazing ambition na i-take on ang mga babaeng yun, kaya sinabi ni Yakumo na gagawin niya ang lahat para ma-achieve yun, dahil ang 5th squad niya ay kilala sa pagiging devoted at cooperative. Tapos, tinanggal na niya ang bra niya kaya tumalbog ang mga naglalakihang mga melon niya, kaya naglakihan ang mga mata ni Yuki. Give me that fruit. Ika naman ni Yakumo, ang pag-feel ng someone's skin to skin, ay isa sa mga method ng close contact, at habang sinasabi yun, nirub na niya ang katawan niya sa katawan ni Yuki, na hindi alam kung anong gagawin sa oras na yun. Napansin yun ni Yakumo, na binanggit na ang cute ni Yuki kapag sobrang namumula ang mukha nito. Kasabay nun, pinakikiramdaman niya ang katawan ni Yuki, at ikanya na may wild feel ito. Ganun daw pala ang feeling ng mga boys, habang patuloy na nag-feel down sa katawan ni Yuki. Dagdag pa ya, ang rugged back nito ay maganda ang feeling. Kinagat pa niya ang tenga ni Yuki in a very seductive way at binulong rito na tingnya na titikman niya ito. In the midst of all that, sobrang nagiinit na ang katawan ni Yuki, at sorang namumula na siya. Dahil sa reward na yun, naisip ni Yakumo na cute si Yuki, kaya napagdesisyonan niya na isama ito sa harem niya, na sobrang ikinagulat nito. Matapos yun, bumalik na silang dalawa sa base ng 7th squad, at mukhang inis na inis si Kyoka kay Yakumo. Ika ni Yakumo, ang transformation ni Yuki kapag kasama siya ay pwedeng magamit for hit and run attacks, pati NNA sa surprise attacks at focused assaults. Sagot naman ni Kyoka, ikay keep in mind nila na ang top airspeed ni Yakumo ay mas mabilis kahit kanino. Tapos, sinabi ni Yakumo habang pabirong ninunod si Yuki na subukan daw nila yun more later. Kitang-kita sa mukha ni Kyoka ang inis niya na para bang isagselosang girlfriend. Dagdag naman ni Yakumo, gusto niya pa daw mag-ensayo, pero aalis na daw sila soon, at ika ni Kyoka na tama yun. Tapos, sinabi niya kay Yuki na makikipag-training sila sa 10th squad, kaya nagulat ito, na agad na naisip si Supreme Commander Ren. Ika naman ni Hamari, mukhang gusto daw ng 10th squad na makakuha ng as much training as they can habang naglalaylo ang 8 Thunder Gods. Dahil doon, nag-wonder si Yuki kung bakit hindi sila gumagawa ng gulo. Tapos, dumako tayo sa Rocky Mountain area ng Mato, kung saan sa loob ng malaking cave entrance, nandoon ang base ng 8 Thunder Gods. Merong pumupuri sa kagandahan ni Shikoko dahil ang ganda daw nito sa kahit na ano. Mapa-cute look man or braids, o kaya buns or glasses. Sa oras na yun, dumating si Rairen at tinanong kung ano ginagawa nila. Sagot naman ng pumupuri kay Shikoko, na si Kusetsu, na bad mood daw si Shikoko kaya inaalis niya ang isip ito sa mga bagay.
Tinanong naman ni Rairen kung upset ba si Shikoku na nataman nito ng mga obsolete rejects, ang Demon Defense Force. Ika ni Joryu, paulit-ulit daw niyang sinasabi kay Shikoku na nangyari lang naman yun dahil kinailangan nito i-curb ang powers nito habang nag-i-sneak past sa barrier ng 7th Squad. Sagot naman ni Shikoku, hindi pa rin yun nag-sit right sa kanya, at ika pa niya natutunan daw niya ang dalawang bagay. Una, ang volatile emotions ng humans ay hinahayaan sila na mag-demonstrate ng unexpected power. Nakikinig ng mabuti si Rare at Joryu doon, na sinabihan ni Shikoku na alalahanin yun at wag daw sila gagawa ng careless mistake. Matapos siyang sabihin yun, sinabi naman ni Kusetsu na walang makakatalo sa kanya. Hindi daw sa lakas or sa kagandahan. Nagkaroon ng maikling awkward silence dahil sa declaration ni Kusetsu bago tanungin ni Joryu kung pinapakita ng personality ni Kusetsu ang foods na kinain nito. Kasabay nun, sinabihan ni Rairen si Kusetsu na baby chick pa lamang ito, kaya wag daw ito mag-talk big, na ikinainis nito. Biglang nag-grow ang isang horn ni Kusetsu, na ikinagulat ni Rairen. Tapos, sinapak siya ng napakalakas ni Kusetsu papunta sa ground, dahilan para lumipad kung saan-saan ang rubble. Tinanong naman ni Kusetsu kung sinong tinatawag na baby chick ni Rairen. Matapos ang ilang moments, tumayo si Rairen, at nabanggit niya na nag-iba na daw ng form si Kusetsu. Tila proud na nananay naman si Shikoku na tinanong kung hindi ba yun neat, dahil sobrang lakas na daw ni Kusetsu. Tapos, tinanong ni Joryu kung ano yun pangalawang bagay na natutunan ni Shikoku, na sinabing isa man saya ng God, pero it seems na hindi siya benevolent. Hindi naman sumagot si Joryu dahil alam na daw nila yun. Ika pa ni Shikoku, magpalakas daw si Kusetsu hanggang ang decisive final battle, at kailangan na lang daw ng isa pa sa kanila bago makumpleto ang 8 Thunder Gods. Sagot naman ni Kusetsu habang lumiliit na ang horn niya na ipagpapatuloy niya ang research niya beautifully, dahil after all, ang special feature niya ay capable siya na lumakas infinitely. Ipapakita niya daw sa kanila na kaya niyang i-take down ng Demon Defense Force mag-isa. Kahit natuwang-tuwa siya, ang mga kasamahan naman niya ay reactionless lang sa sinasabi niya. Sa sumunod na eksena, dumako na tayo sa headquarters ng Demon Defense Force, ang headquarters rin ng 10th Squad. Nandoon na ang 7th Squad, at pinapakita sa kanila ni Gina kung saan sila dapat pumunta. Tinanong ni Kyoka kung sila lang ba ang pante ng ibang daan, kaya sinabi ni Gina na utos yun ng Hella Great Ren Sama. Tinanong naman siya ni Yuki kung hindi ba siya takot sa Supreme Commander, kaya sinagot niya na ang fearsomeness ni Ren ay parte ng charm nito. Ika pa niya, isang malaking honor ang pag-serve sa ilalim ni Ren directly. Dahil doon, na-realize ni Yuki na hindi lang pala kinakatakutan si Ren. Tapos, sinabihan sila ni Gina na ang Inner Garden ay ahead lang kaya pumunta na daw sila doon. Nung nakapasok na sila ng Inner Garden, sobrang gulat na gulat ni Yuki, dahil ang nasa harap niya ay hyper-realistic garden na meron pang pond, small bridge, at pagoda sa loob. Hindi siya makapaniwala na merong whole Japanese garden sa loob ng Mato. Ika naman ni Kyoka na ginawa yun ng Supreme Commander nung nalagay ito sa pwesto, kaya tinanong ni Yuki kung may ganong power ba si Ren. Sagot ni Kyoka na yun daw ay dahil merong deep ties si Ren sa higher ups, at pati na ang Prime Minister ay minsan tinatawagan ito para maging bodyguard. Dahil doon, napagtanto ni Yuki na yun pala ang ginagawa ni Ren bilang trabaho sa human realm. Tapos, ipinakita sa atin si Supreme Commander Ren Yamashiro, at ito ay nakikipaglaro sa dalawang aso. Naisip NNI Yuki na mukhang na-e-enjoy nito ang sarili nito, habang tinawag ito ni Kyoka. Tila nagulat si Ren na nandoon na sila, habang tumakbo naman papunta sa kanila ang dalawang aso. Tinahulan at pinalibutan nila si Yuki, na nakukutan sa kanila. Tinanong naman si Ren kung hindi ba daw lovely ang mga pups sa isang Japanese atmosphere. Ika pa niya, mukhang gusto daw ng mga aso, na sina Kanami at Miyabi, si Yuki, at sila daw ang big sisters nito kaya aalalagan nila siya, na junior nila. Dahil doon, hindi makapaniwala si Yuki na siya ang junior ng dalawang aso. Tapos, tinanong naman ni Kyoka kung bakit sila lang ang nasummon. Bago sumagot, inutusan muna ni Ren ang dalawang aso na bumalik sa kwarto nila, na agarang naman nag-comply. Matapos yun, direkta niyang sinagot si Kyoka na gusto niyang hiramin si Yuki bago siya mapagod.
Pero bago makapagdahilan si Kyoka, sinabihan niya ito na baka mag-appear ang isang unknown trait kaya kailangan nila yun subukan at least once. Tinanong pa niya kung tama ba yun, kaya mukhang inis na inis si Kyoka, na napilitan na lang mag-comply, kaya hinold out na niya ang kamay niya kay Yuki. Tuwang-tuwa na si Ren na masusubukan na niya si Yuki, kaya matapos nitong mag-transform, agad siyang tumayo sa likod nito at sinabing maganda ang feeling doon. Tapos, kinuha niya ang chains ni Yuki, kaya nagsimula na ang pangalawang transformation nito. Sobrang ikinagulat yun makita ni Kyoka, at mukhang merong halong takot ang reaksyon ang mukha niya. Ang bagong form ni Yuki ay Eternal Chains Killer Fang, kung saan imbis na the usual white color, siya ay kulay itim, at mas batak ang katawan. Tila nasasaktan pa nga si Yuki sa form na yun, at nagpalabas siya ng napakalakas na sigaw. Kaya naman, sinabihan ni Kyoka si Ren na ang form na yun ay delikado, pero sinabihan ni Ren si Yuki na wag i-release yun. Tapos, nag-look away si Yuki, at agad na naintindihan ni Ren na nakasense ito ng mga Shuki. Kaya naman, lumipad sila palayo, habang sinubukan naman ni Kyoka na i-call back si Yuki. Gayunpaman, wala na siya nagawa, at hindi pa rin siya makapaniwala sa naging form ni Yuki. Meanwhile naman, nakaabot na si Ren at Yuki kung naasan ang mga Shuki, at sinabihan ni Ren si Yuki na ipakita sa kanya ang power nito. Nag-dive in na si Yuki sa mga Shuki, at one by one walang kahirap-hirap siyang nag-i-eyelash away sa mga ito. Pinuri siya ni Ren dahil hindi man lang nagtagal sa kanya ang MMGA Shuki, pero sa oras na yun, mas marami pang Shuki ang dumating. Tinawag yun quite a haul ni Ren, habang si Yuki naman ay tumalon high in the air, at tila nag-activate siya ng bagong power. Sobrang lumiwanag ang mga mata niya, at ang mga Shuki ay nagkaroon ng bite logo sa taas ng mga ulo nila. Lahat ng mga Shuki sa area na yun ay nagkaroon ng ganun, at pagkagat ni Yuki, sabay-sabay pumutok ang mga ulo ng Yuki, at ang tawag sa attack na yun ay Sacrificial Goat. Nakangiti lang nanunood si Ren pangyayaring yun, at tinawag niya yun na Lovely Side. Tapos, siya naman ang sinubukang kagatin ni Yuki, kaya nabitawan niya ang chains nito, at nahulog siya mula sa katawan nito. Parehas silang naglang sa lupa, at tinawag ni Ren na bad dog si Yuki, dahil sinubukan siyang kagatin nito. Ika pa niya, mukhang kailangan nito madisiplina, kaya inactivate na niya ang powers niya. Seryosong tinitigan ni Ren ang Killer Fang form ni Yuki at agad niyang inactivate ang kanyang power dito, habang yung si Yuki ay tinitigan din siya pabalik. Habang activated na ang all-encompassing Lord of the Cosmos ability niya, napasay si Rin at napakomento na hindi siya kinakatakutan noon ni Yuki ngayon hindi kagaya ng human ito, habang yung nagra-rampage na Yuki ay pumorma kung saan ini-stretch niya sa magkabilang side niya ang kanyang mga braso. Sinabi niya sumunod noon na kaya niya lang makabuo ng magandang relasyon sa mga individual na kinakatakutan ng kanyang pressure, at matapos niya yun gawin ay lumabas sa kanyang kaliwang pupil ang isang mandala symbol. Sumugod na si Yuki sumunod noon habang nakahanda ang dalawa nitong kamao para mapag-adala ng wide double strike. Swinging ng malakas ni Yuki ang kanyang mga kamay at nagsanhi ito ng paglipad ng dalawang crescent-like air projectile papunta kay Ren. Gayunpaman, madali lang itong nailaga ni Ren sa pamamagitan ng pagtalon, pero pagkatalo niya pa lang ay agad na sumunod si Yuki sa kanya at tumalon rin ito, na nagpakuha ng kanyang atensyon. Habang nasa ere, nagsimula silang magsabayan ng mabibilis na suntok. Unti-unting na overpower ni Ren si Yuki sa tagisan ng pagpapaulan ng kamao, at habang ginagawa niya yun ay sinabi niya dito na ang mga taong hindi siya kinakatakutan ay kinakailangan na mapaalam sa kanila ang diferensya ng kanilang rank. Bilang pantapos sa combo na yun, gumawa ng mid-air flip si Ren at pinadalhan niya ng solidong spin ng kick si Yuki sa ulo, dahilan para mapatalsik ito pabalik sa lapag. Pero, hindi lumagapak si Yuki dahil nagawa nitong maplanta ang kanyang all-four sa lapag, at pagkalanding nito ay nagpalabas ito ng menacing na growl, sabay pagpapalaki ng mga mata habang pinapaliwanag iyon. Inactivate nito mag-isa yung Sacrificial Goat at lumabas ang Fang symbol sa may ulo ni Ren. Binuksan na ng gusto ni Yuki ang kanyang bibig sumunod nun bilang paghahanda sa pag-fully activate ng Sacrificial Goat, at agad namang napansin ni Ren ang teknik na kanyang ginagamit. Dahil doon, sa isang iglap ay mabilis na kumilos si Ren kaya napunta ito sa kanyang harapan,
kung saan bago niya pa maisara ang kanyang bibig ay napadalhan na siya nito ng napakalakas na suntok sa mukha, dahilan para mapalagapak ang kanyang ulo sa lapag at magsanhi ng malaking crack doon. Matapos iyong ma-deny ni Ren, sinabi nito na mawawasak yung teknik na yun bago ni Apa yun ma-unleash. Sinubukang tumayo ni Yuki matapos yun, pero nakuha ng legs ni Ren ang kanyang atensyon nang yumapak yun sa kanyang harapan. Pagkalingon niya dito, nakita niya ang menacing nitong mukha habang nakahanda na ang paa upang bigyan siya ng stomp, at pinoint out nito na sinubukan niya na naman itong kagatin. Inapakan nito ang kanyang mukha sumunod nun at sa lakas nun ay nagsanhi yun ng crack sa kanang matigas na skin. Hindi doon nagtapos ang atake nito nang ulit-ulitin yun ni Ren, at kita sa mukha nito ang pagkaseryoso habang ginagawa yun. Sa lakas ng bawat yapak ni Ren sa mukha ni Yuki ay nagsasanhi iyon ng walang tigil na pag-crack ng lapag. Sa side naman ni Yuki, habang nararamdaman nito ang matinding pagbubugbog ni Ren, nabuisit siya kaya sinubukan niyang tumayo at magpadala ng random swipes at swings ng kanyang mga kamay, kaya napa-atras doon si Ren. Ipinakita dito ang lubos na nabugbog niyang mukha, pero sa isang iglap ay bumalik ito sa normal at nahil ng ganun-ganun lang. Pati na rin yung nabasag niyang mga balikat ay agad na bumalik sa kanyang matalim na state. Nakuha niya yung atensyon ni Ren dahil dun at napakomento ito na agarang naghe-heal ang kanyang mga sugat. Napangisi ito sumunod nun nang may ma-realize, at iri nitong sinabi na ibig nung sabihin ay kaya siya nitong madisiplin gamit ang mas greater na force. Inactivate nito ang kanyang power kaya nagsimula yung umikot ng mabilis papalibot sa kanya, at habang ginagawa ni Ren, ipinaliwanag dito na ang kanyang abilidad ay ang all-encompassing Lord of the Cosmos. Ipinaliwanag dito na sa sandaling ibinubukas niya ang kanyang mga mandala, nagagawa niyang malayang gamitin ang mga kakayahan ng 8 Buddha sa pamamagitan ng pagre-reflect ng mga ito sa kanyang mga mata. Habang ipinapaliwanag ito, ipinakita na pumili si Ren ng 2 magkaibang mandala mula sa kanyang arsenal, na kapwa nag-reflect sa kanyang 2 pupil. Idinagdag din dito na ang tunay na nakakatakot ay ang kakayahan niyang gamitin ang 2 ganoong kapangyarihan ng sabay, at na ang tanging nakakaalam kung ano ang lahat ng 8 kakayahan ay si Ren at si Ren lamang. Matapos piliin ang mga kapangyarihang gagamitin niya, mariin niyang itinapak ang kanang paa sa lupa at naghanda siyang magpakawala ng isang napakalakas na sipa, habang nagsisimulang mag-compress ang enerhiya sa kanyang side. Hindi nagtagal, pinadalhan na niya si Yuki ng napakalakas ng sipa at nagsanhi ito ng paglipad ng pambihirang projectile. Wala nang nagawa si Yuki kundi pagmasdan ng inevitable na pagland nun sa kanya, at hindi nagtagal, nilamon na siya ng napakalakas na projectile nun kung saan sa sobrang lakas nun ay pinagmukhang langgam si Ren na siyang nagpadala nun. Lumipad yung katawan ni Yuki na tila sinunog ng blast na yun, at tumalbog-talbog ito sa lapag na parang bola, at hindi nagtagal ay lumandusay na lang ito sa lapag. Nilapitan siya ni Ren sumunod noon at inupuan ang kanyang nakahiga ng katawan, at pinoint out sa kanya na ito ang power ng kanyang master. Tinanong siya nito sumunod noon kung nauunawaan niya ba yon, sabay tawag sa kanya na doggy. Hindi nagtagal, nagsimula nang mag-revert back yung katawan ni Yuki sa normal. Nag-usok ito at kita ang fatigue na kanyang natamo dahil sa intense na laban na yon. Napa-well naman si Ren doon at napakomento na yung rampage from the first half ay isang sight to see, at bilang reward daw ay sa tingin nito ay bibigyan siya nito ng pats, habang yung si Yuki ay pinagmasdan lang siya ng may mukhang pagod na pagod. Nagsimula namang habarin ni Ren ang kanyang belt, at habang ginagawa niya yun ay nagtaka siya. Sa sumunod na eksena, nagkaroon ng monologue si Ren, at dito ay ipinapaliwanag niya na syempre ay palagi siyang first place sa mga mock exams noon, nanalo na rin daw siya ng sports competitions, at palagi raw siyang nagsisilbi bilang ang student council president. Matapos iyon, ipinakita dito ang isang eksena kung saan pinatumba ni Rem AMG sandamukal na full-grown women sa isang specific location in a certain country. Napakomento yung isang babaeng mukhang person with importance nang may namamanghang tono na tinalo ni Ren ang elite force of ability users ng sobrang dali, habang yung isa ay proud na sinabi na hindi man yun halata. Pero nag-hold back pa nga raw yung si Ren, sabay tawag doon na Madam President, na lalong nagpagulat doon. May pumukaw naman ang atensyon ni Ren sa mga oras na ito, at pagkalingon niya doon, sinimulang ipaliwanag ng babaeng ito na naglakad ang humanity habang pinagmamasdanan ng kalangitan at umaasa na balang araw ay maaabot ang ganung heights, at dagdag nito na sa dulo ng napakahabang paglalakbay na yun, nakarating sila dito kay Ren.
Tinawag siya noon bilang si Ren Yamashiro, the apex of life, pati na rin ang kasagutan raw ng planetang Earth. Ipinaliwanag ni Ren sumunod noon na yung president pala yung nagsasalita doon at masaya niyang sinabi na pinaulanan siya noon ng napakaraming klase ng flowery praise. And yet, nandito daw siya sa kasalukuyan, nagse-strip down sa mismong harapan ng isang lalaki, at ipinakita na sa atin dito na sinimulan na niyang habarin ang kanyang palda sa harap ni Yuki. Inalala ni Ren yung nakita niyang pagbibigay ng headpats ni Kyoka at Nei kay Yuki, at disappointed niyang sinabi ay hindi mere petting ang reward niya, kundi ganitong bagay. Tuluyan ang nahubad ni Ren ang kanyang palda, at kita ang panlalaki ng mga mata ni Yuki habang pinapanood nito. Inakala raw ni Ren na isa siyang cute na puppy, pero isa lang daw pala siyang beast, at hindi nagtagal ay nahubad na rin ito ang kanyang pantaas at naipakita na ang dalawa niyang naglalakihang watermelon. Sinubukan ni Ren na gumamit ng kanyang powers, pero nabigo siya dito kaya napakomento siya inwardly habang lumalapit na ang kanyang katawan kay Yuki na hindi niya magamit ang kanyang abilidad para ma-call off yung ridiculous behavior na yun. Bago daw yun, nung tinesting niya yung abilidad ni Kyoka gamit ang kanyang Shuki partners, nagagawa naman daw niyang ma-undo yung slave transformation, pero hindi niya daw nagawang ma-nullify yung slave contract itself, at nang maisip niya yun ay na-realize niya na marahil sinusundan din ng bagay na ito ang kaparehong principle. Inisip niya yung patungkol sa power ni Kyoka na Eternal Chain Slave, at napakomento siya na isa yung mas unique na abilidad kesa sa nare-realize ng lahat. Pagkalapit niya kay Yu, biglang bumaba ang kanyang katawan at nagsimula siyang maglakad on all fours na para bang aso, at habang ginagawa niya yun ay nakakatakot niyang tinanong kung gaano ba magtatagal ang bagay na yun na mangyari. Kaya napasigaw ng husto si Yuki sa takot ng sorry. Bigla namang dinilaan ni Ren yung pisngi ni Yuki in a flirty way, na lalong nagpagulat sa kanya, at maski si Ren ay nabigla sa nangyari. Sumunod noon, nag-lunge si Ren papunta sa katawan ni Yuki at sinimulan niyang ikaskes ang kanyang ulo sa dibdib nito na para bang isang aso. Matapos nito yun gawin, napatanong siya kung bakit siya ang gumagawa ng pagnanuzzle dito na para bang ito ang may gusto na mapet. Napaisip naman si Yuki patungkol sa pagpet dahil dun at napatanong inwardly na kung gayon ba ay dapat niyang i-cares ang ulo nito, ng Supreme Commander na ito, nang may lubos na pagkabahala. Nanginginig niyang inilapit ang kanyang kaliwang kamay sa ulo nito, at dahan-dahan niyang hinaplos yung buhok nito habang napapaisip kung ganito ba yung dapat niyang gawin. Habang ginagawa yon, napag-grit ng ngipin si Ren at tinitigan siya ng nakakatakot, kaya napakomento siya inwardly na sobrang nakakatakot nito. Sumunod noon, nilamutak ni Yuki yung mukha ni Ren na parang baby, habang yung si Ren ay namumulang pin-point out na siya ang dapat na aso sa sitwasyong ito. Binigyan din ni Yuki itong si Ren ng palm massage, at nang tatanungin pa lang siya nito kung hindi ba niya ito nauunawaan, hinawakan niya ito sa ulo at pinatuwad sa kanyang legs, na lubos na nagpa-fluster doon kay Ren. Habang binibigyan niya ito ng pagkares ng likuran at ulo, nanginginig nitong sinabi na pine-pet niya ito ng walang bahid ng pagpipigil, sabay tawag sa kanya na isang beast habang pinapakitaan tayo ng napakainit na angle shot from the back. Damn, what is that, bro? Hindi nagtagal, nakaramdam ng timer si Ren na agad na nagpakuha ng kanyang atensyon, at nang subukan niyang gumalaw natuwa siyang nang malaya na ang kanyang katawan at tapos na ang kanilang bonding. Gayunpaman, dahil sa biglaan niyang pagtayo, sumabit yung kamay ni Yuki sa likurang parte ng kanyang bra, at dahil dun, pagkaangat ni Ren ng kanyang katawan, nahila ito, na siyang nagpalabas ng kanyang mahiwagang mga passes, na lubos na nagpa-fluster sa kanila. Makalipas ang sandali, nakarating doon si Kyoka at nababahala itong napapasigaw ng pangalan ni Yuki habang hinahanap siya nito. Nakita niya sila na nakatayo ng magkalayo habang umiihip ang hangin, at bumahid sa kanyang mukha ang relief nang mapakomento si Ana okay lang sila. Ipinaliwanag ni Ren na masyadong naglalagay ng strain yung transformation niya sa slave, sabay utos sa kanya na trainingin niya pa iyon ng mas maigi. Pinoint out naman ni Kyoya na dagdag pa sa kung papaano yun nawala sa control, mapanganib daw yung ganong outcome, pero sinabi lang ni Ren na hindi siya nag-aalala patungkol dun. Napalingon siya kay Yuki sumunod noon, at nang may nakakapang tusok na glare, idineklara niya na didisiplinahin niya ito ng good and proper, na nagbigay ng pagkanerbiyos kay Yuki. Sumunod noon, mabilis nang lumipad papalayo si Ren sa kung nasaan sila, at iniwan na sila noon.
Habang lumilipad naman ng mabilis pabalik sa kanilang base, naglinger sa isipan ni Ren yung nangyari kanina kung saan binigyan siya ng pats ni Yuki sa kanyang ulo at haplos sa likuran, pati na rin yung time na aksidente niyang naipakita dito ang kanyang naglalakihan na hinaharap. Napag-grit siya ng ngipin sa irita at frustration, at dahil doon ay hindi na siya nakapagpigil at nagsimula siyang magwala at mag-tantrums habang lumilipad, dahilan para mawasak yung mga bato sa kanyang paligid. Hiningal siya matapos magpalabas ng frustration doon, at habang pulang-pula dahil sa pagiging flustered, gigil niyang sinabi ang pangalan ni Yuki.